Sinisilip na ng Department of Education ang umano'y mass promotion o yung pagpasa sa mga estudyante kahit hindi karapat-dapat. Hello mga ka-Pride! Welcome back to my channel. Kung isa kang guro at isa kang estudyante, huwag mong scroll dahil ang video na ito ay para sa inyo. White lion plows through the haze, stronger now in 1,000 ways. Untamed heart, untouchable gaze. Sa araw na ito, pag-uusapan natin at tatalakayin ang isang sensitibong issue na kinakaharap ngayon ng Department of Education sa ating bansa. Disclaimer lamang po, hindi po ito paninira. Wala po tayong layunin na manisi ng kahit na sino. Ito po ay pagpapahayag lamang ng mga opinyon at mga sariling karanasan. Nung ako pa ay nagtuturo, dekada na rin ang nakaraan. So, pag-uusapan po natin ang mass promotion. Ano ba yung unang pumapasok sa isip nyo kapag naririnig nyo yung mass promotion? Sabi ng iba, grabe to si Mamo, nagpaparecite pa. Another thing, Mark, is the, no learner left behind, which basically means walang bumabagsak, walang nare-retain. Yes. Lahat nagpo-progress, Yes. even if they're not ready. Mass promotion yung tawag kapag maramihan yung mga pinapasa. Kaso ang problema, hindi naman sa nagdadamot tayo na ipasa yung mga bata, yung mga estudyante, no? Ang problema dito, pinapasa kahit hindi marunong magsulat o magbasa. Wag niyong itatanggi yan. Kasi nung nagtuturo ako sa high school nun, imagine ninyo na first year high school yung tinuruan ko. Pero naka-encounter ako ng mga estudyante na hindi marunong magbasa. Masakit sa kalooban na isipin kung paano naatim ng mga nakaraang guro na ipasa yung estudyante na yon mula grade 1 hanggang grade 6 na hindi talaga siya marunong magbasa. Disclaimer po ulit, hindi natin sinisisi mga teacher nila. Wala rin naman kasi silang magagawa kung ayon ang sistema. Yan ang masakit na realidad dito sa ating bansa. Naipasa ang mga bata hindi dahil tamad sila, hindi dahil bobo sila, kung hindi mayroong mali sa sistema. Ilan lamang sa mga problema na kinakaharap ng DepEd ay ang kakulangan sa silid-paaralan o silid-aralan. Taong 2008 to 2010, nagturo ako sa high school. Public yon. Imagine, ang estudyante, nasa 50 to 60. Tapos, isang section lang yun Tapos, 5 yung hawak mong section, may advisory class ka pa. Maghapon kang nakikipagbakbakan sa mga estudyante mo sa ingay at sa dami ng mga bibig nila. Ngayon, kung mahina-hina ka, talagang susuko ka. Totoo rin ang problema sa libro. Dati ng panahon ko, nung pinapahiram din ng libro yung mga estudyante, 1:1 ang ratio. Nung nagturo na ako, halos wala na nga librong maipahiram Hindi ba nakukumpara yung mga estudyante dati dala-dalawa yung bag? Kasi ang bigat. Kaya nga di na ako tumangkat. At take note, may mga classroom na kulang ang mga upuan. At grabe ang payat ko nun kasi hindi ako umuupo. Hindi dahil sa ayoko umupo. Hindi ako makaupo kasi kailangan ibigay ko na lang sa mga estudyante ko yung upuan ko kasi nga kulang yung mga upuan. Tapos alam niyo yung walang ka-effort kahit hindi ka gumalaw. Pagpapawisan ka, Jai. Tapos kapag ginawa yung isang building, syempre, pansamantala, makiki-CR ka na lang. Makiki-classroom ka na lang. Imagine, may mga nangyayari talaga na even yung mga kwarto ng mga teacher, yung room ng mga teacher, faculty ng mga teacher, nabi ko sinabi, di ba? Nasa CR. Yung dapat na ginagamit na CR, nagiging faculty. Kasi kulang nga Tapos tayo sa gobyerno, no? Pumapaldo. Tapos sa mga guro natin, mga ngalampag tayo Kumakas tayo ng todo. Ang dami pinapagawa sa mga teacher dati. Ultimo Sabado at Linggo, hindi sila pwede. Akala nyo masarap? Akala nyo madali? Akala nyo malaki ang sweldo? Mas grabe yung hirap kesa sa sweldo. Isang bata pa lang Kukumpute mo yung quiz, yung grabe yung hirap kesa sa sweldo. Isang bata pa lang Kukumpute mo yung quiz, yung attendance, yung exam, yung performance, check ka pa ng test papers, ng quiz. Tapos ang ending, kulang yung grade, hindi pala siya pumasa. Kaya yung magulang makikiusap. Akala nyo madali, masakit sa damdamin nyo na
papakiusapan ka ng magulang kahit naman hindi talaga deserve nung bata na pumasa. Patibayan niya ng sikmura. Dagdag pa yung mga pressure sa mga teacher para ma-promote. Hindi niyo rin naman kasi masisi kung baka sinisekreto ng iba yung pag-aaral nila. Ang dami rin kasing sumbongero at sumbongera. What? Ayun, so yung mga guro nag-focus na dun sa pangarap nila. Nakalimutan na rin yung mga bata. Uy, hindi ko naman nilalahat, diba? Yung iba lang. So, ilan lang yan sa dahilan kung bakit may mga batang napag-iiwanan. Tapos minsan maganda lang sa memo, pero pagdating sa ground, hindi effective. Karamihan sa mga teachers ngayon, ang daming kaka-permanent lang, nagre-resign agad. Hindi na matagal. Bakit? Kasi overworked. Daming paperworks. Daming reports. Home visits. Tapos parents' concerns. Akala nyo, isa lang yung trabaho ng teachers, no? Magtuturo lang, no? Akala nyo, pasayaw-sayaw lang, no? Ay, joke lang. Uy, tumawa ka, baka manigas ka na dyan. Masyadong seryoso. Nape-pressure ang mga teacher na ipasa yung mga estudyante. Meron kasi tinatawag na deliberation. So doon magkakaalaman kung pasado o hindi yung mga batang yan. Alam naman ng mga teacher yan na hindi pa ready yung bata. Alam na alam nila. Teacher nga sila, di ba? Pero kasi kahit labag sa kanilang mga konsensya, mapipilitan na lamang silang ipasa. So ngayon ang ending, ang sisi, nasa kanila. Bakit nga ba hindi marunong magpasa? Sino-sino ba yung gumagawa ng mga patakaran? Sino nga ba ang may kasalanan? At sino ang totoong napapahamak? Yung estudyante ba? Maganda ba yung ipinasa kahit hindi marunong magbasa? Yung guro ba na wala na lang magawa? O ang hindi nakikita ng karamihan na ang kinabukasan ng bansa ang nakataya? Ang nakataya. Bakit? Isipin nyo, mass promotion, no? Ang daming ipinasa, nakarating yan ng high school, nakarating ng college. Ang dami nila. So kapag naganap na ng trabaho, nga. Hindi rin sila makakapasa sa college. So pinahirapan nyo lang yung bata. So kailan ba natin ititigil yan? Nakakalungkot lang sa isipin na sa panahon ng teknolohiya na smart ang phones, tapos yung mga tao, mapapabuntong hininga ka na lang talaga. Kasi ang tunay na malasakit ay hindi sa pamamagitan ng pagpasa sa kanila kahit na hindi sila marunong magbasa. Kung gusto natin ng maayos na sistema at matatalinong kabataan, matatalinong mamamayan, yung nag-iisip, yung hindi boboto ng isang trapo, mata pa lang, dapat silang turuan. Tandaan na hindi lahat ng pumapasa ay natuto. At hindi lahat ng bumabagsak ay talunan. Maaring ang opinyon mo at ang opinyon ko ay hindi magkasundo. Maaring sabihin ng iba na sayang ang panahon. Pero di ba masayang kung sa bandang huli hindi ka makakabangon? There's another problem. May performance audit at the end of the year para sa mga teacher. So pag sinasabi, kalahati ng klase mo, bagsak. Mahina kang teacher. Bababa yung performance audit mo. Kung 90% ang pinasa mo, magaling na teacher ito. So kahit na hindi marunong magbasa, ipasa mo na. So kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Kung may reklamo ka, i-comment mo yan. Hanggang sa muli, you're watching White Lion Returns. Lion prowls through the haze, stronger now in 1,000 ways. Untamed heart, untouchable gaze.